Ngayong gabi. Dear June, utang, si Carmen ang singilin mo. Laging may naniningil. Yung anak ko ayaw sumagot sa telepono. June, bakit ba tinawag kang June Bride? Kapag sinabing isa kang June Bride, iba yung glory para sa mga kababaihan. June, tigilan mo ng pambubuli ha. Si actress Sonja Kalit may ikukumpisal. Yung mga girls dun, sinasampal ako, tapos sinasabunutan ako, sinasabihin ako, pangit. Salubungin ang June at ang aming papremyo sa Dear June, Be Good to Me. It's Tuesday! Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Abangan mamaya! Galing sa isang disenteng pamilya, nagkakilala sina Carmen Magano at Hernani de Ramos sa isang patahian ng barong sa Lumban, Laguna. Si Carmen ay nagdidisenyo ng burda ng mga barong. Si Hernani naman ay nananahi ng mga pantalon. Sa malalagkit nilang tinginan at sa pamamagitan ng isang rosas, dagling napaibig ni Hernani si Carmen. 1970, nagkasundo ang mga magulang nilang ipakasal sila at nagsimula silang mamuhay sa isang simpleng tahanan na tunay na maligaya. Tinutukan na niya yung pananahit. Ako naman, sige rin ako ng tahe para kumita. Tapos nagkaroon kami talaga ng seed money na 300 pesos. Mula sa naipon nilang 300 piso, naglakas loob silang magpasimula ng sariling patahian. Pinuhunanan nila ito nang hindi lang basta pagmamahalan, kundi tunay na sipag at tiyaga. 1986, nakabili na sila ng bahay at kotse. Ipinalasap nga nila ang karangyaan sa 3 lumalaking mga anak. Kasabay noon ay tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naging sunod-sunod na rin ang pagbabiyahe ni Carmen. Nagturo at nag-demonstrate siya ng pagdidesign at pagtatahi ng barong sa iba't ibang bansa, lalo na sa Amerika. Subalit, sa kahit anong negosyo, dumarating ang panahong humihigpit ang labanan, lalo't may mga nagsusulputang bagong kakumpetensya. Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Ayaw nila magbayad ng cash. Mapayag na yung mga kalaban natin na bayaran sila ng post-dated check for 3 months. Di pwede yun. Wala tayong magagawa, Carmen. Lumipat na nga sila eh. Yung 100 pesos na nakukuha nila sa atin o nakukuha na lamang nila ngayon ng 35 pesos. Hanggang sa natuklasan ko na, parang pati yata yung ano ko wala na din yung puhunan ko. Nalubog pa ako sa utang. Hindi sa Diyos, kundi sa pangungutang mahigpit na kumapit si Carmen. Maging ang kanilang mga anak ay nagpasan ng bigat at tuluyan ng yumakap sa sitwasyong nagpabago ng kanilang buhay. Ang dami na naming utang. So, laging may naniningil. Talagang nagtataguan na. Taguan na yung anak ko ayaw sumagot sa telepono. Hello? Hindi po. Ako din sabi, wag mo sabihin na nandito kami. Hello? Wala po sila eh. Pinanindigan na ni Carmen at Hernani na pagtaguan ang lahat ng pinagkakautangan nila. Umaga-umaga pa, madaling araw, punta kami ng Maynila. Ilang sini ang tinatapos namin para lang wag kami makita sa bahay, para lang walang maningil sa amin. Siyempre, araw na linggo sasamba ka. Pupunta sila doon maniningil. Ano ba, kailan ba ikaw magbabayad? Andun pati yung aming mga furniture, mga appliances, kinuha yung mga as payment. As nagiginulong ako, Panginoon, tinan naman niya, meron bang Kristiyanong ganito? Diyos ko, paano po ito? Hanggang sa di na nakayanan ni Carmen ang hirap. Itiwan mo ako! Mamamatay din lang naman ako sa kulungan. Mabuti pag mamatay na ako ngayon. Anak mo! Ha? Ngayong gabi, Lord, pwede ba huwag na kami magising? Para hindi na ako magpapakamatay, wala nang papatayin anak ko. Ngayon lang patayin mo na kami para tapos na ang problema ko. Tutulog po kami.
pero hindi na po kami gigising bukas. Subalit, hindi dininig ng Diyos ang ganong uri ng panalangin. Nagising pa rin sila. Pagkalipas ng ilang araw, hinila na rin ng pinagkakautangan nila ang kanilang sasakyan. At nung araw din yon, inilit ng bangko ang kanilang bahay. At napilitan silang lumipat sa kubong katabi ng kulungan ng baboy. Yung kulungan ng baboy, ginawa namin kwarto-kwarto. Unti-unti kami natuto kung paano ba nalaman ko na mali pala yung ginawa namin. Matagal na pala siyang nakalimot manalangin. Mula nun, nagdesisyon silang ipagdasal ang lahat ng pinagkakautangan niya. Nakalagay yan sa isang garapon, nilagay sa straw, kung sino yung pagpipray. Tigpipito tayo. Unti-unti, naramdaman ni Carmen ang kalayaan na hindi na siya dapat magtago sa mga pinagkakautangan. Malaya na nga pala ako dahil ako'y pinalaya ng Panginoon. Pinatawad na ako ng Panginoon. Binigyan sila ng lakas ng Panginoon upang magsimulang muli sa pamamagitan ng mga panindang itinago na noon. Doon, unti-unti nilang binayaran ang kanilang mga utang. Pinaisip niya sa amin, binigyan kami ng katilinuhan, nakarecover kami doon. Hindi nga lamang basta ibinalik ng Panginoon ang lahat ng nawala sa buong pamilya ni na Carmen at Hernani. Sinuklian pa ito ng higit pa. Sa ngayon, muli na nga silang nakabangon at namamayagpag ang kanilang mga tindahan bilang pangunahing paggawaan ng mga barong sa Laguna. Nakabalik na rin sila nang may pagmamalaking kalidad sa export industry tulad ng mga nakaraang panahon. So nakita namin na wala palang imposible sa Panginoon. Ayoko nang magkamali. Purihin ang Diyos dahil eto na kami. Hindi na, nakakatulog na ako ng mahimbing. Hindi na ako alipin ng cheque. Hindi na ako alipin ng utang. Sa ngayon, wala na si Hernani at byuda na si Carmen sa piling ng kanyang mga anak at apo. Patuloy na lumalago ang kanilang negosyong Artes de Burda sa Lumban, Laguna. At ang kanilang mga anak nang namamahala ng kanilang lumalagong negosyo. Kita mo naman no how the Lord makes a way, di ba, Alex? Kung wala na silang maisip na paraan para mag-reverse yung situation nila, di ba? Pero dahil sa panalangin, dahil sinama nila si Lord sa equation, gumalaw ang Panginoon. Because ang sabi nga ang buhay talaga ay isang puzzle. And it is a mystery as well na hindi kayang lutasin ng abilidad ng tao, liban na lamang kung ang Panginoon, yes, the mighty God, siya ang hahayaan natin na kumilos through us. Kasi remember, may plano nga ang Lord sa atin, pero kung ayaw namang isuko natin yung buhay natin sa Kanya, hindi natin mararanasan yun. So, mga kapatid, alam ko na marami sa inyo ngayon ay nakaka-relate sa ganong problema. Ang iba naman nawawala na ng pag-asa, o yung iba naman ay ang tingin sa hinaharap ay malabo na, halos gusto na nilang sumuko. Subalit ang ating Panginoon, siya po yung tinatawag na hindi lamang pag-asa, He is the blessed hope. Kung kayo ngayon ay may pangangailangan sa Panginoon, mabuting bagay yan. Kung kayo ngayon ay namumroblema, wala na kayong masulingan para sa solusyon, yung desire ninyo na pumunta kay Lord, that is the good thing that has ever happened in your life. Kaya tayo po'y manalangin at lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng awa sa Kanya. Salamat po, Amang Banal, sapagkat sa mga confusion sa buhay, sa complexity ng buhay, Panginoon, meron po kaming matatawagan. Meron po kaming malalapitan. Salamat at ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, na sukat na isinakripisyo niya ang kanyang buhay, nabubuo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang linisin ang aming pagkakasala. Sapagkat alam namin, Panginoon, na sinasabi sa iyong banal na kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa halip na kami ang magdusa, ang aming Panginoon ang siyang kumuha ng aming mga kasalanan at ito'y lininis. Panginoon, salamat po sa mga sandaling ito
Hindi ko na po kaya ang mga suliranin na unti-unti, Panginoon, na bumabalot sa akin at tila isang kumunoy, Panginoon, na ako'y nahuhulog. Lord, wala po akong kakayanan, wala po akong kontrol. Subalit ikaw, Panginoon, na lumikha ng langit at lupa, naglagay ng mga bituin sa mga langit, Panginoon, at kami patuloy na nabubuhay dahil sa iyong biyaya. Lord, alam namin, Panginoon, ikaw po ang nagsabi na ang sino mang nahihirapan, napapagal, lumapit lamang sa iyo, Panginoon, at bibigyan mo kami ng kapahingahan at bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Lord, tinatanganan namin ang pangako na yan. At sa sandaling ito, Panginoon, suko na po kami. Hindi na po kami mag-i-struggle ng sa sarili naming mga effort sapagkat, Panginoon, alam namin ngayon kasama ka namin. Lord, binubuksan namin ang aming puso at inaanyayahan ka. Kayo na po ang maghari sa aming puso mula ngayon, Panginoon. Kami po isusunod, Panginoon, lalakad ng naayon sa iyong kalooban. Samahan po ninyo kami sa bagong journey na ito, Panginoon, na kung saan kayo po ang gagabay sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? That's good news. Dahil sa araw na ito, nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes, space, the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At sa number 0925-300-3000. Today is your spiritual birthday. Mark this date on your calendar. Welcome sa Pamilya ni Cristo. Please text us your very important decision. Our texting instructions are on your screen. Because of God's goodness, you are now safe. Alex, ngayong June, ano ang nasa isip mo? Well, siyempre, pag sinabi nating June, isa lang naman talaga nasa isip natin. Kalayaan. Kasi iniisip na iba yung June bride. Idagdag mo rin yung birthday ni Rizal, di ba? Oo nga June naman. 19. Di ba? Kabisado mo yan, ha? Ano pa? Siyempre, pagdating ng June, tama ba? Kasi nasa isip ko, pasukan eh. Although may mga iba, medyo mas late pero na. yan pa rin ang naka-ingrain sa ating isipan. At siyempre, kagaya ng sinabi mo kanina, mas popular kasalan. Di ba? June. Kaya di ba tinatawag bilang, yun nga, sabi mo, June bride. Bakit nga ba June bride ang tawag? Alamin natin sa report na ito. Ito ang Facts Report. Ayon sa National Statistics Office o NSO, humigit kumulang 500,000 taon-taon ang nagpapakasal sa Pilipinas. Alam niyo ba na isa sa pinakamaraming nagpapakasal ay buwan ng Hunyo? Noong panahon ng mga Romano ay maraming nagpapakasal tuwing buwan ng Hunyo sa pag-asa na sila ay makakatanggap ng swerte o pagpapala mula sa Roman goddess na si Juno. Kaya naman maraming magsing irog ang nagpapasyang magpakasal at sila'y tinawag na June bride. Iba kasi yung impact ng pag sinabing yung bride ay isang June bride, no? Nakakaganda kaagad, nakakahaba ng hair kapag sinabing isa kang June bride, di ba? Iba yung glory para sa mga kababaihan. Pero mostly, ito talaga ay pinipili talaga ng mga couple dahil ito ay isa sa practical na buwan para magpakasal. Unang-una, nasa season ang mga flowers natin, so mas makakamura sila doon. Pangalawa, yung weather, although medyo maulan siya, pero pag hindi naging maulan, nagiging magandang weather which is comfortable for their guests. Kahit naka-coat pa sila o kahit ano man yung forma nila, they can still have a great event because of the great atmosphere and weather. Napakagandang buwan ng June para sa aming mga wedding coordinator kasi ito yung masasabi naming malakas naming buwan kasi napakadami nagpapakasal. Usually kapag mga normal na month, hindi June or December, nagre-range kami sa mga around 5 to 7 events per month. Pero pag June, usually pumapalo tayo ng up to 15 events na mostly weddings. Nagpapakasal talaga sila sa buwan ng June. Meron naman tayong ma-offer sa mga namumroblema sa kanilang budget. Yun nga yung ating mga affordable wedding packages by Awesome Events. We start with the wedding package called Faith Package. Ito po ay pinakamababa namin package at sobrang budgeted po talaga para sa mga namumroblema. Meron din kaming Hope Package, Love Package, at syempre yung aming po mga premium packages. Ito naman po ay para dun sa mga couple na may konting budget na may dadagdag para mas maganda yung kanilang wedding. Ang tip ko lang sa mga June bride,
syempre, wag sila masyadong magpa-stress sa kanilang wedding preparation. Ang mahalaga pa din, syempre, yung kanilang marriage instead of the wedding itself. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, sinong actress na ito ang nakaranas ng pambubuli noong bata pa siya? Is it A, Carmi Martin? B. Sonja Khalid? O C, Carla Martinez? Only the 25th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Tawag ang inyong sagot sa 737-0700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Kaya sali na! At para makasiguro sa inyong sagot, kilalanin siya mamaya at abangan ang kanyang inspiring story. Susunod! Tigilan mo ng pambubuli si actress Sonja Khalid. May ikukumpisal. Yung mga girls dun, sinasampal ako, tapos sinasabunutan ako, sinasabihin ako, pangit. Ayos lang po ba ang believer ay makipag-date sa isang unbeliever? Nood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Dear June, be good to me. Susunod na. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry, keep on joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. Pag nagbibigay ako, masaya ako. Hindi man ako nakakapunta sa mga lugar na yon. Alam ko nakakarating yun. Kapag kinlaim mo yung pagpapala ng Panginoon, ibibigay niya sa'yo kasi nagtitiwala ka. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Cairuz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Ama naming Diyos sa langit, itinataas namin ang marawi. Sa gitna ng digmaan, dalangin namin ang kapayapaan ng Panginoong Hesus na maghari sa puso ng aming kababayang Muslim at Kristiyano. Patnubayan niyo ang mga sundalo na nagpapanatili ng seguridad ng aming bansa. Puspusin mo ng iyong karunungan ang aming Pangulo upang tanging kalooban mo lamang ang mangyari sa aming bansa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome back to the 700 Club Asia. Kasama ko ngayon ang magaling na actress at commercial model na si Sonja Khalid. Kumusta Hello! ka? Good evening po sa inyong lahat. It's great to be back dito sa 700 Club Asia. Congratulations pala doon sa program mo. Talagang ang taas ng rating doon sa episode ninyo nung nakaraan pa. Thank you. Thank you po sa lahat ng mga nanood at syempre all glory to God. Sonja, I heard naka-experience ka daw ng pambubuli noong bata ka pa. Parang wala naman sa itsura mo. Opo. Paano nagsimula yun? Grade 2 ako, alam ko nung nag-start, may popular ako na classmate. Tapos nag-i-invite siya sa birthday party niya, yung mga pupunta. Isa-isang klase ko binibigyan niya ng invitation. Sabi po, wag mo kalimutan pumunta sa birthday ko, ito invitation. Tapos napansin ko, hindi niya ako binibigyan ng invitation. Sabi ko, ako available ako sa Saturday, yung invitation ko hindi mo pa nabibigay. Sabi niya sa akin, bakit? Sino nagsabing invited ka? Magano siya sa akin. Nagsimula doon, Pastor Alex. Tapos, sa school service, yung mga schoolmates ko din, isa ba sa school bus, yung mga girls dun, sinasampal ako, tapos sinasabunutan ako, sinasabihin ako, pangit, maitim, gorilla. Pero wala ka namang ginagawa sa kanila, nothing offensive. Wala talaga. Tapos, tahimik lang kasi ako na bata Tapos pati yung yung driver nga ng school service, siguro hindi na na-realize yung pang-aasarin na nakaka-affect sa bata. Kasi yung mga ate ko, honor student. So ikaw, top 10, top silog ka na naman, bobo, mga ganyan. Yung joke sa kanila, pero masakit sa'yo. Masakit yun At saka yung ibang bata, hindi ko alam paano nagkaroon ng idea din yung mga bata na yun manampal, tapos manabunot ng kapwa nila bata and say really mean things. So base sa karanasan mo, ano yung
mga ginawa mo? Meron ka bang mga pinagsabihan para at least mawala yung bigat sa dibdib mo? Well, share ko siya, I think sa yaya ko nung bata ako, tapos eventually sa parents ko. Kasi may times din yung mga grade 4 ako, may kaklase ako na girls na bigla na lang pagtitripan nila ako na, oh, hindi ka na namin bate. Tapos, they be mean to me. So, ang ginawa na mami ko, she wrote a letter to my class advisor na ganito, na pwede bang lipat nyo na lang si Sonja ng upuan para ano. And then, kinuusap ng teacher yung mga classmates. So, pero lagi siyang naging pattern. Hanggang sa eventually, my mom just decided and my parents decided to move schools, have me move schools para start anew. So, napansin mo ba doon sa mga pambubuli nila sa'yo, yung, kasi hindi ka lumalaban, na umiiyak ka, lalo nilang lalo ka nilang pinipikon, gano'n? Oo, tapos sinulatan na ng mami ko yung teacher, sorry na sila ng sorry. Tapos gagawin ulit, parang gano'n. So yun, I think, mahirap yung i-process for a child kasi second grade, mga 7, 8 years old, I did not know how to process that. And I think, it started a pattern of parang me not really knowing how to relate with the other kids. I had a hard time having friends. Every time I try to make friends, parang feeling ko, yung laging napupunta sa rejection. So, Sonja, sa lahat ng mga nangyari sa'yo, yung mga pambubuli sa'yo, ano ang natutunan mo, lalo na ngayon na married ka na at saka siyempre yung nakikita mo na pinagdaanan mo yun ano may papayo mo? Maging doon sa parents ng mga nagiging biktima. Yeah, I think now that I'm an adult, parang especially when I became a Christian, when I gave my life to Jesus, talagang siya lang yung nag-reveal din sa akin na sobra pala yung naging effect noon sa life ko, yung rejection. And I just allowed the Lord to, by the grace of God, I was able to allow God to slowly heal me from that. And yung natutunan ko talaga dyan, Pastor Alex, is at the end of the day, your identity is not what other people say about you. It's not how other people see you. It's really how the Lord sees you. And ang natutunan ko din nun is to be more open to parents. Kasi may mga instances ako na kinikwento ko sa mami ko ngayon na sinasabi ko, Ma, naalala mo nung ganito, ganyan. Sabi niya, hindi mo kinito sa akin yan. May mga hindi pa pala ako nakwento na sana sinabi mo para mas, na paglaban kita or yun, na sana yung parents, I guess, na maging vigilant din sa lives ng kids nila to really be intentional in speaking to their child, being open with their children, para that it creates a trust between parent and child. And sa mga bata naman, run to your parents. Sila yung, mapaka-process ng information. Lalo kanina, di ba, yung bata nga, hindi ko alam paano i-process. Yung mom ko, because she was there, may times na I was able to process things with her. Kasi hindi mo na maintindihan na anong nangyayari. Akala ko normal lang yun sa life ko noon. Pero in return, hindi naman, baka naman ikaw yung naging bully. Ay, hindi naman. Yun ang nangyayari sa iba, gumaganti. Hindi naman, feeling ko ako parang mas more understanding din ako na naawa din ako pag may pinagdadaanan yung iba. So, I try to be more understanding of others. So, kailangan lang mapagtagumpayan mo because kapag napagtagumpayan mo na isang bagay, dun mo, sabi mo nga with the understanding, na-realize mo na you went through that situation in your life kasi may purpose din si God para tumatag ka. Diba? Lalo na sa faith. Thank you so much, Sonja, for sharing your life with us. Thank you. Ikaw, kapatid, nakaranas ka ba ng pambubuli ng mga problema sa buhay at sinasabing talunan ka na at wala ka ng pag-asa? Kaibigan, tawagan mo ang aming 24/7 Prayer Center. Ang aming mga trained counselors ay nakaantabay para maging kakampi mo sa pagharap ng mga problema sa buhay. Tawag na sa aming hotline 737-0700. Again, that's 737-0700 o i-text sa aming smart number 0949-888-8001, Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Tandaan, be a buddy, not a bully.
It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, sinong actress na ito ang nakaranas ng pambubuli noong bata pa siya? Is it A, Carmi Martin? B, Sonja Khalid? O C, Carla Martinez? Only the 25th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Tawag ang inyong sagot sa 737-0700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Kaya sali na! Susunod! Ayos lang po ba ang believer ay makipag-date sa isang unbeliever? Nood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Dear June, be good to me! Susunod na. Sobrang saya ko po talaga magbigay sa 700 Club. Marami nga talaga pong natutulungan doon ng mga tao, lalo na sa mga nasasalanta ng bagyo. Yung pagpapala naman po sobra-sobra. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Cairuz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry, keep on joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. Ang tanong! Ayos lang po ba ang believer ay makipag-date sa isang unbeliever? Ang sabi ng Bible! Doon sa Israel, pagka nagpa-farm sila, ang gamit nila 2 baka na dapat ang size ay pantay. Na pagka binatak niya yung araro, yung quality ng pagpa-plow, maayos. Dahil kung yung isa maliit, o kaya ay payat, pag binatak yung pag binalik tanawan mo yung iyong inararo, tabi-tabing ulitin mo lang uli, hindi magaganda yung quality. Kasi yung reality is, pagka halimbawang mag-aasawa ang 2 tao, beyond yung kanyang infatuation or yung emotional high, yung realities ng buhay. Maraming bagay ang pinagkakatalunan ng mag-asawa. Ang pananampalataya ay isang major issue sa buhay ng tao. Na sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga taong handang mamatay at pumatay dahil sa pananampalataya. Ilagay mo yan sa loob ng tahanan. Magkaiba kayo ng pananampalataya. Magkakaroon kayo ng pagtatalo. Things na kung tawagin natin, hindi mo basta-basta ikokompromiso because most of the time, faith involves conviction. Pag may anak na kayo, kanino nyo ano ituturo mo? Yun dito sa isa, ang tingin dito sa kabila ay kontra at magkakaroon ng pagtutunggali. Very practical din yung purpose ng Panginoon kung ba't binibigyan tayo ng ganong klase ng pananaw. Dahil pinipreserve niya yung kalagayan ng mag-asawa from further problems. No? At the same time, yun ay maganda rin in order to help one another sa loob ng marriage to grow in the faith. Ngayong June, sinasalubong ka man ng utang, o pilit ka mang niyuyugyug ng mga problema. Magpakatatag ka, huwag kang susuko. Tumawag ka sa Panginoon, siya ang ating lakas at kanlungan. In Psalms 9 verses 9 and 10, it says, "The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you." At sa ating wika, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Ang ganda talaga ng Tagalog. Dear June, be good to me because God is good all the time. And all the time, God is good. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felici Pangilinan Buizon. Ako naman po si Alex Tinsay na nagsasabing si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago.